Hindi inaalis ng Department of Agriculture o DA ang posibilidad na patawan ng 1,000 hanggang 1 milyong piso multa ang mga mapatutunayang hindi sumusunod sa 58 pesos maximum suggested retail price o MSRP sa imported na bigas. Pero ang naturang hakbang inalmahan ng ilang rice retailers dahil hindi naman daw ito makatarungan. Si Sheena Torno magpabalita. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, naglalaro pa rin sa 50 pesos hanggang 65 pesos ang presyuhan ng imported na bigas sa mga pamilihan sa Metro Manila. Una na ring sinabi ng kagawaran na hindi tama na lumagpas sa 60 pesos ang kada kilo nito gayong bumababa na umano ang bentahan sa pandaigdigang merkado at sobra-sobrang supply ng mga inaangkat na bigas ang pumasok na sa bansa. Sa Lunes nga, Enero 20 ay magiging mandatory na sa mga pamilihan sa Metro Manila ang pagbebenta ng 58 pesos sa kada kilo ng regular at well-milled imported rice. The worst case that can happen is I actually have the authority once from a recommendation from yung National Price Coordinating Council to impose a price ceiling. But as much as possible, that is a last resort. A price once the DA imposes a price ceiling based on the recommendation of the NPCC, then that has to be followed. Kung hindi pa rin nga daw matatakot ang mga rice retailer sa price ceiling, ay posibleng pagmultahin na ng gobyerno ang mga maliliit na negosyante ng bigas. If it is not followed, it is already a violation of the law. And ang penalty dyan can be from 1,000 to 1 million pesos per incident. No, depende. But of course, ayaw kong pumunta doon as much as possible. Para naman sa grupo ng mga rice retailer o Grain Retailers Confederation of the Philippines o GRECON, hindi raw tama na pagmultahin ang mga maliliit na magbibigas. Bagamat may pagbaba na raw sa presyo ng imported rice, may ilan pa rin daw kasi mga nagtitinda na marami pang supply na mahal ang kuha. Dahil dyan, kailangan daw muna nilang ipaubos ang nabili nilang mahal na bigas. Masakit po yan sa mga retailer natin. Kung mapapatawan ng ganyan, maliliit lang naman po na naghahanap buhay sila. Di po ba? So baka kasi yan merong problema tayo dyan. Kasi bago nila po gawin yan, tingnan muna natin yung resibo kung saan nila binili. Baka mamaya mataas pa lang bili nila kaya hindi nila mabenta ng ganong presyo, di po ba? Dapat nga ay tulungan ng mga rice retailer na makahanap na magsusupply sa kanila na mura lang ang bigay para maibaba sa gustong presyo ng gobyerno. So tingnan natin yung ganung pong angulo na wag naman natin isisi agad, nakita natin yung ganung presyo. Baka mamaya naman 50 plus na pala nabili yan sa wholesalers. Diba? Baka nandoon. So unawain natin. So tingnan natin muna, ma'am. Mabigyan muna natin ng mga ilang mga ano po sila na palugit. Mabigyan po natin ng patawag dito, paabiso. Si Diana na may maliit na tindahan ng bigas, nababahala sa oras na pagmultahin siya kapag di niya naibaba sa 58 pesos ang presyo ng ilang klase ng imported rice. Kaya mapipilitan daw siyang hindi muna magbenta ng isang brand ng bigas para lang makasunod sa gusto nila kahit ang kawawa at ang lugi raw ay ang mga retailer. So talagang kailangan tatanggalin ko na lang po yung high prices. Dito na lang ako sa 58 na hanggang sa 58 na dapat lang ibenta. Hindi na ako magbebenta ng tulad yan, dinurado. 60. Dito na lang ako sa mga 56, 54, 58. Siguro po malulugi naman po ako. Kasi kung mataas nilang ibinigay tapos binaba ko naman na sinasabi niyong 58 lang, malulugi naman po ako. Si Aling Teresita na pagtitinda lang din ng bigas ang hanap buhay, ay naniniwalang hindi raw makatarungan ang gagawing hakbang ng gobyerno na pati ang mga mahihirap at naghahanap buhay ay parurusahan. Kung tutuusin nga raw, nasa piso hanggang 2 piso nga lang ang kinikita niya sa kada kilo ng bentang bigas dahil sa mahal ang puhunan nito. Yung maliliit, hindi naman nila dapat kasuhan yun eh. Kasi yun lang naman talaga yung hanap buhay nila, magtinda ng bigas. Siyempre tutubuan nila yun dahil nagbabayad ng pwesto. Hindi ka naman pwede magtinda ng bigas nang wala kang alalay, mabigat yan eh. Kaya kailangan mo ng alalay, doon mo kukunin yung sweldo ng tao, yung bayad ng pwesto. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.